Ayan po. Atensyon po dito sa lahat ng mga drugista, adik at mga bangag. Tuloy nyo lang po yan. Dahil yung pagiging adik at bangag ay nagiging presidente. Ayan po at bago po natin balikan yan ay siyempre gusto ko po munang batiin lahat ng aking mga subscribers ng Happy New Year po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At napakasaya ko po dahil siguro naman po ay may nabasa kayong comment ng mga viewers natin na kung saan ay pagkatapos daw niyang gawin yung kagabi na itinuro ko sa inyo ay unlucky daw po nung paggaan or either yung gumaan daw po yung mabigat niyang dinaramdam kasi may sakit nga daw po siya at gumaan daw po yung pakiramdam niya. So praise the Lord at salamat naman po at kahit pa paano ay nakatulong tayo kung gano'n nga po nangyari. Doon naman po sa marami pa rin pong hindi nakasunod doon sa ating mga instruction na kung saan ang sinasabi ko po ay alas 11 magsimula na simulang na ng pagsindi ng kandila para pagdating ng alas 12 ay isabit na lang po doon sa pintuan. Yung pintuan, kung ito yung pintuan nandun po sa taas, sa labas po. Ay kaso po may nag-comment po dyan, alas 11 pa lang po ang sinasabi niya, tapos na raw niyang inilagay sa doorknob niya. Doon daw po sa doorknob niya sinabit. Grabe. Napakaliwanag naman yung instruction ko na sisimula ng alas 11. Tapos, yung pagkapatak ng alas 12, yun po yung isasabit nyo na ididikit nyo na doon sa may pintuan ninyo, sa gitna ng pintuan ninyo, sa ibabaw, doon sa labas po. Hindi ko po, wala po ako sinabing doorknob. Ang dami pong hindi nakasunod at pinusuan ko na rin po. Para sa ganun ay kwan lang. Dahil sinabi ko nga, ayaw ko mag-reply pero may mga nireplyan po ako dahil balido naman po yung kanilang mga tanong. Bagamat sinabi kong ayaw ko mag-reply, ay yung mga reply nila ay talaga namang dapat lang replyan. Yung kagaya nung sinasabi na doon nga daw sa kanila sa abroad, saan sila bansa. Wala daw silang makitang lupa doon at wala silang mapagbaunan. So, ang sinabi ko po, kung wala na talaga, ay sunugin na lang po. Iyon po yung sinagot ko na lang. Pero doon po sa nagsabi na tapos ko nang ginawa, tapos na raw niyang ginawa, alas 11 pa lang at nailagay na rin daw niya, naisabit na raw niya yung bigas doon sa doorknob niya. Anyway, sabi ko nga po ay kung hindi naintindihan, ulit-ulitin nyo lang po yun para maintindihan po ninyo. Ganun lang po kadali yun. At may mga nagsabi po rin po dyan na ano ra? Bukas na lang daw niya gagawing alas 7, kinabukasan na lang daw niya gagawin alas 7 ng umaga kasi may mga bisita raw siya. Okay, pinusuan ko na lang para wala nang maraming usapan. Grabe, no? Anyway, so thank you Lord dahil mayroon po tayong naipakita na katibayan na yun nga po nag-comment yan right after lang daw po nung magawa niya yung ganun nga, grabe daw, ang laki daw ng iginaan nung kanyang nararamdamang sakit sa katawan. So atin pong pasalamatan ng ating Panginoon at ako naman po rito ay utusan lamang po niya na ituro yung mga ganong mga bagay. At yun po sinasabi ko lagi na ugaliin pong mag-like lagi sa mga videos ko dahil marami pa pong mga kasunod yan.
At share nyo na rin po doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo para mapasama po kayo sa susortehin. Pero hindi po ako, actually ito ang itatopic natin. Ang topic po natin dito sa mga adik na posibleng maging presidente at dito kay Remulla na iniwanan na. Iniwanan na ba? Ano bang magiging title noon? At bumigay na. Hindi na siya nakasabit doon sa 2024. Hindi na po siya napasama sa 2024 na natili na lang po siya doon sa 2023. Na kung saan ay may ipinarinig silang audio niya na napakalakas ang boses niya. Pero hindi pinapakita yung buong katawan niya, boses lang. So, meron tayong kasabihan doon. Yung sinasabi nga ng ating mga kababayan dyan sa parting Kabisayaan, sinasabi, kusog bakba, luya lawas. Kaya hindi na po siya napasama sa 2024. At kahit anong gawin niya, luya na lawas na nilugaw na. Yon. Ngayon, saan ba tayo naputol kanina? Okay. Ito po, yung palang yun pong mayroon pa rin po diyan at pagkatapos ng uban na isabit niya, kinabukasan pwedeng tanggalin. Hindi po, wala po ako sinasabing ganon. Panatilihin nyo pong nakalagay, nakadikit po. Kaya nga po sabi ko, maliit lang na plastic para pwede nyo pong dikitan ng kung ano yung pandikit na nakadikit lang doon sa may ibabaw ng pintuan ninyo. Ito yung pintuan ninyo, yan, dito sa ibabaw, sa labas, yan. At ang gamit naman po ay sa tuwing aalis kayo, halimbawa, mag-a-apply kayo ng trabaho o maghahanap kayo ng pira, sa tuwing aalis po kayo, idampi lang po ninyo yung inyong kamay, yung inyong palad doon sa nilagay ninyong bigas doon sa taas ng pintuan nyo. Idampi lang po ninyo, tapos mag-usal lang po kayo na sana ituro mo po sa akin yung swerteng para sa akin. Ganun lang po kasimple. Okay? Yun po ang purpose doon kung bakit pinapadikit ko doon. Kagaya po nung ipinapakita kong bato dito. Sa tuwing aalis ako or saan man ako pumunta, kahit sa pagtulog ko, katabi ko ito eh. Pero kung pupunta ako, ididikit ko lang po yung daliri ko sa tubig at ipahid ko lang po dito sa kuwan. So, yun. At napakalaking bagay at dahil nga talaga namang lahat na ng kailangan ko binibigay talaga yung iniisip ko. Yun ay dati. Hanggang ngayon naman. Pero hindi na po ako nagpapahid kasi nga po, di ba? Madalas niyo pong naririnig sa akin na hindi ko na po kailangan ng anumang blessings na manggagaling sa ating Panginoon dahil ako po yung taong marunong makontento. Hindi po kagaya nitong mga politikong ito, bundat na tuloy pa rin ang pagnanakaw nila. Ako po iba. Dahil sapat na po sa akin, sobra-sobra na po yung blessings na binigay sa akin ng ating Panginoon, tama na. At wala na pong ibang akong idinadalangin na nga dito. Kung ito man ay hinahawakan ko itong batong nandito sa akin, inihimas ko na lang yung pag umaalis ako, ang nauusal ko na lang, ang sinasabi ko na lang sarili ko, sana swertihin na lahat nitong mga subscribers ko. Yan po ang totoo diyan. Anyway, sino ba naman? Bakit ko ba itinuro sa inyo mga yan? Kasi nga, ginamit ko nga po yan, mga yan eh. Ginawa ko po kasi kaya alam ko pong ituro sa inyo. Yun po yun. Yun po. Kasi kung hindi ko naman nagamit at hindi ko naman napatunayan na yan ay totoo, hindi ko naman ituturo sa inyo. Para ano na magturo ako rito? Mag-aaksaya ako ng oras na para magturo sa inyo na hindi naman pala effective. Nangyari po kasi sa akin kaya tinuturo ko. Kaya lahat po yan, lahat po na yan ay ginawa ko at nangyari naman po sa buhay ko.
At naging, sabi ko nga, magmula sa pagiging patay gutom ko, pagiging hampas lupa ko, na wala akong makain noon, talagang tinitiis ko ang gutom. Ngayon, ito ako. Sobra-sobra. Ang ibig ko sabihin, lahat na po ay ibinigay sa akin. Pero, hindi pa rin po ako umaabuso. Hindi ko po inaabuso yon ko yung mga yon dahil unang-una nahihiya po talaga ako sa ating Panginoon na kung ano-ano na lang ang bibilhin ko, kung kahit na sobra-sobra bibilhin ng bibilhin. Hindi po ako ganoon. Dahil sinabi ko na po, nabanggit ko na po diyan sa last video ko, itong bagong taon ay nung paghiwalay ng taon, alas 12, alam niyo ang hinigop ko lang kape. Sinabi ko na po yan sa inyo. Dahil hindi po ako makakain at bibili ako ng lechon, kahit pa siguro 1,000 lechon ang bibilhin ko, kayang-kaya naman yon. Pero, ang iniisip ko po kasi, kakain ako ng ganon kasasarap na mga pagkain, tapos maiisip ko, lalo na yung mga pinupuntahan kong mga kababayan natin na kahit pa paano nakakapagbigay ako ng tulong sa kanila, yun po ang iniisip ko. Parang hindi ko kayang kainin na mayroon akong iniisip na may mga kababayan tayong tunay namang nagugutuman. Yun po ang stand ko. Anyway, sige. Maliwanag po ang instruction ko. Kaya yung sinasabi ko, ugaliing manood ng diretso, tapusin ang video ko dahil hindi nyo alam, bandang tapos, bandang gitna, nandun pala yung may maituturo ako sa inyo. Kagaya nito, di ba? Hindi pa rin ninyo alam dahil hindi ko naman sinasabi pa sa inyo na kapag alis kayo, idampin nyo yung inyong palad at iganyan-ganyan nyo lang sa katawan nyo at magbulong kayo sa sarili nyo. Sana matagpuan ko yung swerteng para sa akin. Ganun lamang po yun. Isa pa, kadidiscuss ko lang po doon sa video ngayon na huwag nyo na pong tangkilikin niyang luto. Wala na pong tataya sa luto. Dahil, kan po yan. Ngayon po ay wala na pong nananalo. Kung may mananalo man dyan nakalagay nanalo, yun ay piki. Ang pinapanalo lang sila lang din ang nagpapartihan diyan sa sinasabi nilang panalo na yan. Huwag po kayong maniwala doon na may nananalo. Tamang ina-announce lang nila yung mananalo, pero hindi po totoo na yung iba ang nanalo, kundi sila lang din po yun, magpaparti-partihan lang. Ganun po yun. Huwag po kayong tumaya na. Bagamat diniscuss ko yan, mayroon pa rin nag-comment yan, siguro nabasa ninyo, na bigyan ko raw ng dasal or bigyan ko raw ng orasyon para daw manalo siya ng loto, para daw maging milyonaryo na kagaya ko. Hindi po ganoon. Hindi po ako nagtuturo dito ng instant. Hindi ko po tinuturo yung mga ganoon. Wala po ako itinurong ganoon. At wala po akong binabanggit na pagdating sa sugal ay mananalo kayo. Mayroon pong dyan vlogger nagbibigay ng numero. Pero alam niyo po ba, kung mayroon akong orasyon para manalo ng loto, adi gawin ko na sa sarili ko. Hindi po ba? Yun po ang tandaan ninyo. Pagka may taong sabihin, ito, tayaan mo itong numero ito dahil mananalo ka. Huwag po kayong maniniwala dyan. Dahil unang-una, kung totoo yan, siya na mismo ang tataya. Kung alam niyang mananalo yung numero na yon, siya na mismo ang tataya. Bakit pa ibigay nila sa iyo? Isip-isip lang po. At yung pong ibinibigay kong pamamaraan nito, wala pong pagkakaiba ito. Pero yung sa kasabihan na bibili tayo ng maraming mga prutas na bilog-bilog kasi swerte raw ito sa bagong taon. Okay, wala po akong kontra doon. Kasi po, paniniwala po yan eh. So, hindi po natin pwedeng baliin yung paniniwala. Kagaya po nitong paniniwala ko, iba naman yung paniniwala ko, kaya nga po itinuturo ko sa inyo. Kasi ako mismo ang nakaranas na totoo yung mga itinuturo ko sa inyo. Maghanda tayo ng malagkit para daw sa ganon ay maging makunat daw yung pagsasama ng mag-asawa or ano paman ng pamilya-pamilya.
Ganon. Pero, pagkatapos lamang po ng bagong taon, nagsusuntukan yung mag-asawa, naghiwalay na. Napakaraming malagkit nilang ihinanda. So, ibig ko pong sabihin dito, ay paniniwala po yun eh. Hindi po natin pwedeng baliin yung paniniwala ng ibang tao. Irespeto po natin. Kasi mayroon din po nag-comment dyan na bot-bot mo. Yung ganon, yung itinuro ko sa inyo. May nag-comment dyan na bot-bot mo. Sabing ganyan. Akala naman niya siguro hindi ko maintindihan yung bot-bot. Doon po sa nag-comment na yun. Ito lamang po masasabi ko sa iyo. Magmula po ngayon, gagapang ka sa kahirapan na para kang sawa. At darating sa iyo, sa lalong madaling panahon, yung sapin-sapin na pahirap sa buhay mo. Ang ibig ko sabihin, sapin-sapin ang karma mo. Dahil doon, binastos mo yung paniniwala ng 175 years old na kung saan ay ako. Binastos mo. Yan ang pakatandaan mo. Dahil gagapang ka na para kang ahas sa sobrang kahirapan magmula sa iyo buong pamilya mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo na lahat ng pamahiin, lahat ng paniniwala ng tao, respetuhin natin. Unang-una, kung mayroong mga pamahiin dyan na sinasabi pang paswerte, pero anong ginagawa nila, ipinagbibili nila sa inyo. Hindi po ba? Yung mga bracelet, hindi po ba mayroon dyan? Yung mga bracelet na pang paswerte raw, pero bibilhin mo. Pero ito po bang itinuturo ko sa inyo, kahit maging yung kalamansi, sili na yon at kung ano-ano pang mga itinuturo ko dyan, naningil ba ako sa inyo? Hindi po. Ibinibigay ko pong libre yan doon sa mga naniniwala sa akin. Kung hindi ka naman maniwala, pues itiko mo yung bibig mo para sa ganun ay hindi ako makapagbitaw dito ng salita na makakapagpahamak sa iyo. Kagaya ng sinabi ko, gagapang ka sa kahirapan buong buhay mo. Oh, see? Tingnan natin. At hindi lamang po yan. Mayroon po lang isa pa nag-comment diyan na talagang maliban doon sa nag-comment na ang laking gaan nung kanyang dinadalang sakit, yung nararamdaman niyang sakit, mayroon pa rin po isa pa na nag-comment diyan. So ngayon nyo pa lang itong video pong ito ay ngayon nyo pa lang gagamitin ito. Yung itinuro ko nung bagong taon, kahapon. So ngayon, alam nyo na ang gamit nung idinikit yung bigas doon sa pintuan ninyo, sa ibabaw ng pintuan nyo sa labas. Yun na nga sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi dahil talagang marami ang hindi nakakaintindi sa inyo. Gaya na lang nung sinabi. Sinabi ko, alas 11, sindihan nyo na yung kandila. Depende kung gaano kalaki yung kandila na yan. At pagdating ng alas 12, isabit nyo na doon, ay dikit nyo na doon sa pintuan ninyo. Tapos nag-reply sa akin, tapos ko na pong isabit doon sa doorknob ko. See? Kaya minsan, talagang gusto kong uulit-ulitin yung sinasabi ko para maintindihan ninyo. Pag hindi po ninyo naintindihan, iganyan nyo lang yung cellphone ninyo o anong pinapanood ninyo. O di babalik na uli, uulitin ko yung sinasabi ko. Di po ba? Sayang po kasi yung pagkakataon ninyo na kung saan ay tinuro ko sa inyo ng libre na wala kayong babayaran, na wala namang masama kung susundin ninyo, di po ba? Oh. Kaya doon sa nag-comment ng bot-bot nimo, ay di ka mabubot-bot ngayon dahil buong pamilya mo, kung sino ka man, ay sisiguraduhin kong para kang sawa na gagapang sa kahirapan. Ayan.
So, anyway, mabalik na po tayo dito sa topic ko talaga. Hindi po yan ang topic ko eh. Ang topic ko po talaga, yung bumigay na si Boyeng. Kasi kaya bumigay na, hindi na siya nakasama ng 2024. Na natili na lang siya dyan na, well, kasi kung sinasabi talagang healthy siya, ay bakit busis lang yung naririnig. So talagang aminin man nila sa hindi yon, ay nandoon talaga yung talagang nasa serious na kalagayan siya at anumang oras ay matitigok na. Hindi ko pinapanalangin na matigok, pero yun eh. At bagamat hindi ko alam yung mga patay-patay na ganyan, dahil hindi ko pa naman na isang bisis pa lang ako namatay, nung nag-iedad ako ng 100 years old ko yata noon, nung namatay ako. So, hindi ko alam yan, mga ganyan-ganyan. Kasi, unang-una, sabi ko nga sa inyo, 175 years old ko na. So, ibig sabihin, mas matanda pa ako kay Jose Rizal, na kung saan ay 125 lang ang edad ni Jose Rizal. Ngayon, at dahil dyan, naipasada ko lang po yun. Sasabihin mo na naman, but ako. Sige nga, at pumunta ka rito para ipakita ko yung mga tama ng bala dyan sa likod ko. Ito sa buong katawan ko, yung mga bala ng mga pinangbaril sa akin ng panahon ng hapon. Yan. Mayroon pala dyan nagtatanong kung ano raw sikreto ko kung bakit ang bata ako raw tingnan sa edad na 175 years old, bakit daw parang ang bata ako tingnan. Ito po ang sagot ko. Sampalataya lang po tayo sa ating Panginoon. Yun lamang po. Yun po ang sekreto. Kasi pag ibinigay po natin lahat, ang ating buhay, isurrender natin sa Kanya, ang lahat ng ating gagawin, lahat ng buong buhay natin, isurrender natin sa Kanya, at hayaan natin siya ang gumawa ng programa para sa atin, ito na po ang mangyayari sa inyo. So, kahit abutin pa, hindi ko alam kung kailan pa ulit ako mamamatay. So, baka every 100 years old ako, mamamatay ako. At yung pagkamatay ko naman, recorded po yun. Sinabi ko na po yan sa video ko, kung gusto po ninyong patunayan talaga. St. Luke's po. Sa St. Luke's, nandyan po yung record ko. 1 linggo po akong namatay. Patay na talaga, as in patay. Nasa morgue na nga ako eh. Yun po yun. Kaya ibig sabihin, yung magsasabi at hindi na naman, kung ano-ano naman i-comment, ibig sabihin, mayroon po akong katibayan, hindi po galing sa akin, na ipapakita ko lang na papel, kasi sabihin nyo lang, gawa ko lang, samahan ko po kayo sa St. Luke's Hospital para doon po sila po ang magpakita sa inyo ng record na ako ay namatay na. Kaya ang sinasabi ko rito ay kaya lahat yan mga itinuturo ko sa inyo, lahat yan ay nangyari sa akin. Kaya ito ngayon ako, tinatanggihan ko na lahat ng mga blessings na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, kasi nga sobra-sobra na, ay nag-iisa lang naman ako. Kaya nga ito nga ngayon ito isa pang topic natin doon dito kay Amy Marcos. Kasi kung natatandaan ninyo, binigyan ko na po siya ng 72 hours lang para ibulgar na niya yung pagiging bangag nitong kapatid niya. So, na-expire na yung 72 hours. So, wala na. So, instead na liligawan ko pa siya, hindi na lang. Kasi yun ang sinabi ko sa kanya, na liligawan ko siya kung ibubulgar niya yung kapatid niya na bangag. Yan. So, since na hindi naman niya nasunod yun, stop na. Wala na. Hindi ko na siya liligawan. Kasi ngayon, pinili pala niya yung kapatid niya, isa piliin ako, piliin na magkaroon siya ng kapartner na walang kamatayan. Walang pagbabago. Tigasin pa rin.
malas niya. Yun ang pagkakamali niya. Dahil hindi niya sinunod yung 72 hours na binigay kong palugid sa kanya. Yan. Kaya wala na. Huwag mo nang, Miss Aimee, huwag mo nang asahan na liligawan kita. Wala na. No more. So, pinalampas mo yung pagkakataon na sana nagkaroon ka ng kapartner na antik. Yan. Kagaya nitong kwan. Yung si Megs, dyan sa Kongreso. Yun naman, ay brinik ko talaga yun. Kasi nga, sabi ko nga, bobo eh. Unang-una, ayaw ko, sabi ko ng bubo dahil dahil bubo na rin ako, bubo na kaming lahat, pati magiging anak namin, bubo na. So ayaw ko na, kaya brinik ko na. Kaya ngayon, ang laki ng pagsisisi na dapat daw sana, kung sinunod niya yung advice ko na huwag nang tirahin yung SMNI na yan, sana kami pa rin. Since na tinira niya yung SMNI at kinalaban niya, binastos niya, samantalang yung SMNI, ang nagpalamon sa kanya, ginawa pa niyang ganyan. So, walang utang na loob. So, yun ang ayaw ko. Kaya brinik ko na yan. Okay. Ngayon, mapunta naman tayo dito kay Maharlika. At kung natatandaan nyo po, lahat, kung inyo pong napapansin, ina-upload ko po dyan sa YouTube channel ko yung kay Maharlika. Kasi po ito naman pong kay Maharlika ay talaga namang kapanipaniwala at talaga pa naman pong may basihan. Mayroon po siyang mga talagang credible na tagapagbigay ng information sa kanya. At lalong-lalo na po yung pag nakuha niyang information na may pinapunta na si Lisa dyan sa Amerika para papatay sa kanya. Kaya po nagawa ko yan na lahat po ng mga videos niya mula ngayon ay i-re-upload ko po dyan sa channel ko. Kaya yung po hindi pa nyo napapanood kay Maharlika, panoorin nyo po rito sa akin dahil nga yan ay i-re-upload ko dahil nga gusto ko rin kumalat din sa ating mga sambayanan na mayroong mga ganong threat dito kay Maharlika at hindi po natin papayagan yon. At ganoon din doon sa pagkagurgur ng kanyang FB page ay makikita na natin yung talagang panggigipit sa kanya. Hindi ko po, kung inyo mapapansin, kailan ko lang po i-re-upload sa channel ko yung kay Maharlika ng mga videos na yan. Kasi talagang ayaw ko sana. Kaya lang, bilang nakita ko naman talaga yung pagiging makatotoo niya at totoo yung mga source na nakukuha niyang information mula dito sa Pilipinas sa kanya sa Amerika, totoo lahat yung mga source na nakukuha na ibinibigay sa kanya. So, ang ginagawa ko naman po ngayon ay inire-upload ko rin po dyan sa channel ko. So, para po kumalat po. Yan po ang purpose niyan. Kaya panoorin nyo rin po pag naka-upload ako dyan tungkol kay Maharlika, panoorin nyo rin po para magkaroon kayo ng idea rin. Ngayon, mabalik tayo sa mga bangag. So, ibig sabihin, sige lang po, tuloy lang po yung pagsinghot ninyo. Kung pwede, nga lang, dapaan nyo yung buong EDSA, tapos singhutin nyo lahat yung alikabok dyan sa kalsada para makontento kayo. Kasi, mayroon palang magandang opportunity na pwede kayong maging presidente balang araw kung kayo ay mga sabog, kung kayo ay mga adik, kung kayo ay kung hindi maintindihan o siraulo na dahil dyan sa shabu na yan o sa cocaine na yan, may chance pala kayong magiging presidente. Kaya, sige, ituloy nyo lang yan upang sa ganon ay malay natin. So, pag namatay itong presidenteng bangag, ay di mayroong kasunod na mga bangag na magiging presidente. So, yun lamang po mga kababayan. Sa lahat po ng mga subscribers ko, maraming salamat po sa inyo. At tuloy lang po ang buhay. Tuloy lang po ang ating pagdarasal sa ating Panginoon. Huwag po nating ipagkait sa Kanya ang pagtitiwala at pananampalataya dahil siya lang po, wala nang iba ang magga-guide sa ating
mga buhay. So maraming salamat po at pakaingat po kayo. I love you all.